Itigil mo ito bago matulog kung ayaw mong magkasakit. Bago ka matulog ngayong gabi, may isang simpleng bagay na baka ginagawa mo araw-araw na hindi mo alam, unti-unti nang sumisira sa kalusugan mo. Ang masakit? Akala ng karamihan, normal lang ito. Parang routine na, parang harmless. Pero ayon sa mga pag-aaral, ang maling gawain bago matulog ay may epekto na hindi biro. Pinapahina ang immune system mo, kaya mas madali kang kapitan ng sipon o trangkaso. Pinapataas ang blood pressure, na tahimik na sumisira sa puso, nagdudulot ng hormonal imbalance, kaya hirap kang mag-manage ng stress at timbang, at mas mataas ang risk ng seryosong sakit sa hinaharap. Kaya kung iniisip mong okay lang, maliit na bagay lang, hindi, kapamilya. Ito ang mga maliliit na habits na nagiging malalaking problema. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 7 bagay na dapat mong itigil bago matulog kung ayaw mong magkasakit. At siguraduhin mong abangan ang number 1 dahil ito ang ginagawa ng napakaraming tao gabi-gabi nang hindi nila alam na ito pala ang pinakamapanganib. Ang tanong, bakit mahalaga ang mga ginagawa natin bago matulog? Maraming tao ang iniisip na ang tulog ay simpleng pahinga lang. Parang off switch, higa, pikit, tapos. Pero ang totoo, habang natutulog ka, may mga critical na proseso na parang maintenance crew na nagtatrabaho sa loob ng katawan mo. Habang ikaw ay tulog, inaayos ng katawan ang immune system para handa kang lumaban sa virus at bacteria, brain function, para malinaw ang isip at memorya kinabukasan, hormones, para balanse ang mood, gana at metabolism, blood pressure, para hindi laging naka-high gear ang puso at cellular repair, para makabawi ang mga cells na napagod buong araw. Parang nightly repair shop ng katawan mo. Kumbaga, ito ang oras na inaayos ang mga sirang piyesa bago ka muling gumising. Pero kapag mali ang habits natin bago matulog, naaabala ang buong proseso. Isipin mo, parang may manggugulo sa maintenance crew. Hindi nila natatapos ang trabaho. At kapag paulit-ulit itong nangyayari gabi-gabi, unti-unting bumabagsak ang kalidad ng kalusugan mo. Mas madali kang kapitan ng sakit, mas mabilis kang mapagod, at mas mahirap mag-manage ng stress. Kaya mahalagang malaman kung alin sa mga habits na ito ang dapat mong itigil. Dahil minsan, hindi kulang ang tulog mo. Mali lang ang ginagawa mo bago matulog. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Habit number 7. Pagkain ng mabigat. Bago matulog. Marami sa atin ang guilty dito. Late na nakauwi, pagod, gutom, kaya bago matulog, kumakain ng mabigat. Halimbawa, fried foods na puno ng mantika, fast food na mabilis pero mabigat sa tiyan, matatamis na pagkain na parang pampalubag loob, instant noodles na parang comfort food. Mukhang harmless, di ba? Parang reward sa sarili pagkatapos ng mahabang araw. Pero ang hindi alam ng marami, kapag kumain ka ng mabigat bago matulog, napipilitan ang katawan na mag-digest habang ikaw ay natutulog. Imbes na mag-focus sa repair at recovery, abala ang tiyan mo sa pagtunaw ng pagkain. Ano ang resulta? Mas mabigat ang pakiramdam ng tiyan, parang may nakadagan. Mas mahirap makatulog kasi busy ang katawan sa digestion. Mas mataas ang risk ng acid reflux. Yung pakiramdam na umaakyat ang asido sa lalamunan habang nakahiga ka. At kapag madalas itong nangyayari gabi-gabi, hindi lang discomfort ang problema. Pwede itong magdulot ng weight gain, metabolic problems, at mas mataas na risk ng diabetes at heart disease sa long run. Isipin mo, imbes na tulog ang katawan mo, nagtatrabaho pa rin siya. Parang pinapapasok mo ang maintenance crew sa gabi, tapos biglang may delivery ng mabigat na kargamento. Hindi nila natatapos ang tunay na trabaho, ang pag-aayos ng katawan mo. Kaya kung gusto mong gumising na magaan ang pakiramdam, mas mabuting kumain ng huling meal 2 hanggang 3 oras bago matulog. Bigyan mo ng oras ang katawan para tunawin muna ang kinain bago ka humiga. At kung talagang gutom ka pa rin bago matulog, piliin ang magaan, isang saging, yogurt, o mainit na gatas. Mas madaling tunawin, mas nakakatulong pa sa masarap na tulog.
Kapamilya, tandaan, hindi masama ang kumain. Pero kung mali ang timing, ang pagkain na dapat nagbibigay lakas, nagiging sanhi pa ng sakit. Habit number 6, pag-inom ng matamis na inumin sa gabi. Halimbawa, milk tea, soft drinks, matamis na kape, at energy drinks. Marami sa atin, ito ang pampalubag loob sa gabi. Parang reward pagkatapos ng mahabang araw. Pero kapamilya, tandaan, ang mga inuming ito ay may mataas na sugar content. At kapag mataas ang sugar intake bago matulog, tumataas din ang blood sugar mo habang natutulog. Ang problema? Hindi nakakapagpahinga ng maayos ang katawan. Imbes na mag-repair at mag-balance ng hormones, abala siya sa pag-manage ng sobrang asukal. Kapag paulit-ulit itong nangyayari gabi-gabi, maaari itong magdulot ng insulin resistance, unang hakbang papunta sa diabetes, weight gain, dahil ang sobrang sugar ay naiipon bilang taba, hormonal imbalance, kaya mas mahirap mag-manage ng stress, mood, at gana sa pagkain. Bukod pa rito, ang ilang matamis na inumin ay may caffeine. At ang caffeine, kahit konti lang, ay pwedeng magpigil sa tulog. Kaya kahit antok na antok ka, hindi ka makatulog ng mahimbing. Resulta, pagod ka pa rin kinabukasan, parang kulang ang recharge. Isipin mo, parang gusto mong patulugin ang katawan, pero binigyan mo siya ng alarm clock na paulit-ulit na tumutunog. Hindi siya makapagpahinga ng buo. Kaya kung gusto mong gumising na magaan ang pakiramdam, iwasan ang matamis at caffeinated drinks sa gabi. Mas mabuting piliin ang tubig o kung gusto mo ng pampakalma, warm herbal tea na walang caffeine. Kapamilya, tandaan, ang iniinom mo bago matulog ay may direktang epekto sa kalidad ng tulog mo at sa kalusugan mo sa long run. Kung gusto mong mas malakas ang immune system, mas malinaw ang isip, at mas magaan ang katawan, iwasan ang matamis na inumin sa gabi. Habit number 5, paggamit ng cellphone. Bago matulog, ito ang isa sa pinaka-common na habits ngayon. Pagkahiga, automatic, scrolling sa social media, watching videos, o pagbabasa ng messages. Akala natin harmless, parang pampakalma bago matulog. Pero kapamilya, hindi biro ang epekto nito. Ang blue light mula sa cellphone screen ay direktang tumatama sa utak. At ang ginagawa nito? Pinipigilan ang production ng melatonin. Ano ba ang melatonin? Ito ang hormone na nagsasabi sa katawan, oras na para matulog. Parang natural sleep signal. Kapag mababa ang melatonin, mas mahirap makatulog. Kahit antok ka na, parang laging may alert mode ang utak mo na hindi mo matakasan. Resulta, hirap kang makatulog ng mahimbing at kahit makatulog ka, hindi ganun ka-refresh ang pakiramdam pagising mo sa umaga. Ang pakiramdam na ito ay maaaring magdulot ng pagkabagot at pagkabahala na nagiging sanhi ng mas maraming stress sa iyong araw. Bukod pa rito, hindi lang blue light ang problema. Kapag nag-scroll ka ng social media bago matulog, na-e-expose ka sa stress, balita, drama, at mga notifications na na-activate ang utak mo. Imbes na mag-relax, nag-o-overthink ka pa minsan. Sa hindi mo namamalayan, isang oras na ang lumipas at ang iyong katawan ay patuloy na nawawalan ng pagkakataon na makapagpahinga ng maayos o makasabay sa natural na ritmo ng pagtulog. Isipin mo, gusto mong patulugin ang katawan pero binigyan mo siya ng mini-concert ng ilaw at impormasyon. Paano siya makakapahinga ng buo? Kung ito'y paulit-ulit gabi-gabi, nagiging chronic sleep deprivation. Mas mahina ang immune system, mas mabagal ang metabolism, mas mataas ang risk ng sakit. Kaya iwasan ng cellphone 30 to 60 minutes bago matulog. Bigyan ng chance ang utak na mag-shift sa rest mode. Subukan ang mas kalmadong gawain. Magbasa ng hindi digital na libro, makinig ng relaxing music, o quiet time bago matulog. Kapamilya, tandaan, ang cellphone ay napaka-useful sa araw. Pero sa gabi, kung hindi mo kontrolado, siya mismo ang magnanakaw ng tulog mo. Habit number 4, pag-inom ng kape sa gabi. Mahilig ka ba sa kape after dinner? Kung oo, maaaring ito ang dahilan kung bakit nahihirapan kang makatulog. Kapamilya, tandaan, ang caffeine ay stimulant. Ibig sabihin, pinapabilis nito ang activity ng brain at pinapataas ang alertness.
parang binibigyan mo ng extra energy drink ang utak mo kahit oras na ng pahinga. Ang epekto ng caffeine ay hindi agad nawawala. Maaaring tumagal ng 6 hanggang 8 oras sa katawan na nangangahulugang ang sobrang pag-inom nito, lalo na kung ito ay sa gabi, ay talagang maaaring makaapekto sa kalidad ng iyong tulog. Kaya kung iinom ka ng kape sa gabi, maaari mong maramdaman na gising pa rin ang utak mo kahit gusto mo nang matulog, at ito ay isang senyales ng labis na pagkonsumo ng caffeine. Resulta, hirap kang makatulog, at kahit makatulog ka, hindi ganun ka-deep ang rest na kinakailangan ng iyong katawan upang ito'y makabawi. Bukod pa rito, kapag kulang ang tulog dahil sa kape, may domino effect. Mas mahina ang immune system, mas mataas ang stress hormones, at mas mabilis kang mag-crave ng matatamis at unhealthy food kinabukasan. Ang mga cravings na ito ay nagiging sanhi ng hindi maayos na pagpili ng pagkain na nagre-resulta sa mas mataas na panganib ng pagtaas ng timbang at iba pang issue sa kalusugan. Mahalaga ang pagiging maingat sa pag-inom ng caffeine upang mapanatili ang balanseng buhay. Isipin mo, gusto mong patulugin ang katawan pero binigyan mo siya ng marching band sa loob ng utak. Kaya kung mahilig ka sa kape, piliin ang tamang timing. Uminom ng huling tasa ng kape bago mag 3 p.m. upang may oras pa ang katawan na i-process ang caffeine bago matulog. At kung gusto mo ng mainit na inumin sa gabi, pwede mong palitan ng decaf coffee, warm milk o herbal tea na walang caffeine. Kapamilya, tandaan, ang kape ay kaibigan sa umaga. Pero sa gabi, kung hindi mo kontrolado, siya mismo ang magnanakaw ng tulog mo. Habit number 3, overthinking. Sa kama, ito ang madalas mangyari sa gabi. Tahimik na ang paligid, wala nang ginagawa, at biglang nagsisimulang mag-isip ang utak. Mga problema, mga alalahanin, mga bagay na nangyari sa araw, at minsan pati mga bagay na hindi pa nangyayari. Kapamilya, ito ang tinatawag na overthinking sa kama. Akala natin normal lang, pero malaki ang epekto nito sa tulog at kalusugan. Kapag mataas ang stress level bago matulog, tumataas ang cortisol. Ang cortisol ay stress hormone na nagsisilbing signal ng ating katawan na nasa panganib tayo. At kapag mataas ito, nahihirapan ang katawan pumasok sa deep sleep, na isang mahalagang bahagi ng ating circadian rhythm. Ibig sabihin, kahit nakapikit ka, hindi buo ang pahinga ng katawan mo. Ang resulta, mas mababaw ang tulog, mas madali kang magising sa kalagitnaan ng gabi, at paggising mo, parang hindi ka fully recharged. Sa katagalan, ang kakulangan sa malalim na tulog ay maaaring magdulot ng iba't ibang pisikal at mental na kondisyon tulad ng pagkabalisa, depression, at kahit mga pisikal na karamdaman. Kaya't mahalaga na mas maging konsyente tayo sa ating iniisip sa oras ng pagtulog at subukan ang mga paraan upang mapababa ang ating stress levels. Bukod pa rito, kapag chronic ang overthinking bago matulog, tumataas ang risk ng anxiety, depression, at metabolic problems. Parang vicious cycle. Kulang ang tulog, mas mataas ang stress, mas lalo kang nag-overthink. Isipin mo, gusto mong patulugin ang katawan pero binigyan mo siya ng board meeting sa loob ng utak mo. Paano siya makakapahinga ng buo? Kaya mahalaga na bago matulog, turuan mong mag-shift ang utak mula problem mode papunta sa rest mode. Pwede mong subukan ang mga simpleng paraan, journaling. Isulat ang mga iniisip para mailabas sa papel, hindi sa utak, deep breathing exercises, para bumaba ang stress hormones, light stretching or meditation, para mag-relax ang katawan at isip. At pinakasimple, huwag dalhin ang trabaho o problema sa kama. Kapamilya, tandaan, ang kama ay para sa pahinga, hindi para sa meeting ng mga alalahanin. Kung gusto mong gumising na magaan ang pakiramdam, kailangan mong itigil ang overthinking bago matulog. Bigyan mo ng pagkakataon ng utak at katawan na mag-repair, mag-recharge, at maghanda para sa bagong araw. Habit number 2, pag-inom ng alak. Bago matulog, may mga taong iniisip na ang alak ay nakakatulong sa tulog. Dahil nga naman, pagkatapos uminom, inaantok sila.
parang mabilis kang makatulog kaya akala mo good idea. Pero kapamilya, ang totoo, ang alcohol ay nakakaapekto sa sleep cycle. Oo, maaring mabilis kang makatulog, pero hindi maganda ang quality ng tulog mo. Ano ang nangyayari? Kapag may alcohol sa katawan, naaapektuhan ang natural rhythm ng utak at hormones. Imbes na makapasok ka sa deep sleep, yung stage na talagang nagre-repair ang katawan, napuputol ito. Parang tulog na mababaw, madaling magising at hindi nakaka-recharge ng buo. Ang resulta, madaling magising sa kalagitnaan ng gabi, pagod pa rin sa umaga kahit mahaba ang tulog, poor sleep quality na nagdudulot ng panghihina ng immune system at mas mataas na stress levels. Bukod pa rito, ang alcohol ay nakaka-dehydrate. Kaya minsan, nagigising ka sa gabi dahil nauuhaw o naiihi. At kapag paulit-ulit itong habit, nagiging chronic ang poor sleep quality. Mas mataas ang risk ng obesity, diabetes, at heart disease. Isipin mo, gusto mong patulugin ang katawan, pero binigyan mo siya ng lasing na security guard na hindi makapagtrabaho ng maayos. Hindi niya nagagampanan ang tunay na trabaho, ang pagbibigay ng mahimbing na tulog. Kaya kung iniisip mong pampatulog ang alak, tandaan, hindi ito tunay na solusyon. Mas mabuting iwasan ang alcohol bago matulog. Kung gusto mo ng pampakalma, piliin ang mas healthy na alternatibo, warm milk, herbal tea na walang caffeine o simpleng tubig. Kapamilya, tandaan, ang tulog ay oras ng repair at recharge. Kung hahaluan mo ng alak, imbes na tulong, dagdag problema pa ang dala. Habit number 1, pagpupuyat. Ito ang pinakadelikado at pinaka-common. Kapamilya, ang kulang sa tulog ay may malaking epekto sa katawan. Kapag palaging puyat, naaapektuhan ang immune system. Mas madaling magkasakit, mas mabilis kapitan ng sipon, trangkaso, at iba pang infection. Pero hindi lang yan. Ang chronic sleep deprivation ay may kaugnayan sa hypertension dahil hindi nakakapagpahinga ang puso at blood vessels, diabetes dahil naaapektuhan ang blood sugar regulation, obesity, dahil nagiging imbalance ang hormones na kumokontrol sa gana at metabolism, at heart disease dahil tuloy-tuloy ang stress sa cardiovascular system. Ayon sa maraming eksperto, ang karamihan sa adults ay kailangan ng 7 hanggang 8 oras na tulog bawat gabi. Hindi ito luho, kapamilya. Ito ay basic requirement ng katawan para manatiling malusog. Isipin mo, ang tulog ay parang charging time ng cellphone. Kung kulang ang charge, mabilis madrain ang battery. Ganon din ang katawan mo. Kung kulang ang tulog, mabilis kang mapagod, mahina ang resistensya at mas prone sa sakit. At hindi lang physical health ang apektado. Kapag kulang sa tulog, mas mahirap mag-concentrate, mas mababa ang productivity, at mas mataas ang risk ng anxiety at depression. Parang gusto mong gumising na fresh, pero dahil puyat ka, parang zombie ang pakiramdam buong araw. Kaya kung iniisip mong okay lang ang kulang sa tulog, babawi na lang sa weekend. Hindi ganoon kadali. Hindi pwedeng i-compress ang tulog. Ang katawan mo ay nangangailangan ng consistent, quality sleep araw-araw. Kapamilya, tandaan, ang pagpupuyat ay hindi badge of honor. Ito ay silent killer na unti-unting sumisira sa kalusugan. Kung gusto mong mas malakas ang immune system, mas malinaw ang isip, at mas mahaba ang buhay, piliin ang tamang oras ng tulog. Bigyan mo ng respeto ang katawan mo. Dahil ang tulog ay hindi optional, ito ay essential. Key takeaway. Kapamilya, tandaan, ang kalusugan ay hindi lang tungkol sa diet or exercise. Mahalaga rin ang sleep habits. Ang mga ginagawa natin bago matulog, may malaking epekto sa katawan. Minsan maliliit na habits lang ang kailangan baguhin. Pero ang epekto nito, maaaring napakalaki para sa kalusugan. Isipin mo, kahit kumakain ka ng tama at nag-eehersisyo, kung mali ang sleep habits mo, parang binabaliwala mo ang effort. Parang nag-charge ka ng cellphone buong araw, pero sa gabi, binunot mo agad ang charger bago pa ito mag-full charge. Resulta, kulang ang energy, kulang ang resistensya, kulang ang recharge ng katawan. Kapag tama ang sleep habits mo, mas malakas ang immune system, mas malinaw ang isip, mas balance ang hormones, at mas mababa ang risk ng chronic diseases. At ang maganda dito,
Hindi mo kailangan ng malaking pagbabago agad. Minsan simpleng step lang, iwas cellphone bago matulog, bawas kape sa gabi, o pagtulog sa tamang oras. Mga maliliit na hakbang na nagdadala ng malaking benepisyo. Kapamilya, ang tulog ay hindi luho. Ito ay essential medicine na libre, natural, at available araw-araw. Kung bibigyan mo ng respeto ang oras ng tulog, ibabalik nito sa iyo ang kalusugan, lakas, at haba ng buhay. Kaya bago ka matulog ngayong gabi, isipin mo, anong habit ang kaya mong baguhin ngayon para mas gumanda ang tulog mo bukas? Kapamilya, nakita natin na ang mga simpleng habits bago matulog ay may malaking epekto sa kalusugan. Minsan, akala natin maliit na bagay lang. Pero kapag paulit-ulit, nagiging ugat ng seryosong problema. Kaya ngayong gabi, bago ka humiga, tanungin mo ang sarili mo. Alin sa mga habits na ito ang kaya mong baguhin ngayon? Dahil tandaan, ang bawat maliit na hakbang ay dagdag proteksyon para sa katawan mo. Kung gusto mong manatiling malusog, energized, at mas mahaba ang buhay, piliin ang tamang sleep habits. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutan. I-like ang video, i-share sa mga kaibigan at pamilya para sila rin ay makaiwas sa sakit, at mag-subscribe para sa mas marami pang practical health tips na makakatulong sa iyo araw-araw. Kapamilya, ang kalusugan ay kayamanan. At ang tamang tulog, isa sa pinakamahalagang puhunan.